Hello guys, at ito pag-usapan naman natin, no, pero bago pala tayo mag-usap-usap, magandang umaga muna diyan at magandang gabi rito. Ito, pag-usapan lang natin ang mga pangyayari ng mga diskarte ng mga nitong didilis nitong mga abogado ni Sayad na hindi nagkaari, no? Kaya malamang-lamang mababato ito ng laptop mga ito. Na naman, nabato na nga yung iba, mababato pa uli. Okay guys, syempre dahil hindi nga sila magkaigi, hindi magkaari, talagang sila ay pilit na dinadivert ang mga usapin simula't simula ng impeachment trial, di ba? Pilit nilang iniiwasan. Okay, nagsimula ito sa Article 4 ng dito ay tinalakay ang pangalan to, grave threat, no? Itong conduct of unbecoming nitong si Sayad. Aba. Nakita nyo kung paano nila pilit na iniiwas, no? Dinadivert ang usapin at dinadala ang focus at atensyon ng usapin at ng publiko doon sa kung nag-hire ba sila ng assassin. Kung meron bang kakayanan na si Sayad na mag-hire at kung ito lang daw ay dala ng emosyon. So doon tayo pinipilit na mapunta ang naratibo at ito ang kanila talagang ginawang naratibo. Na kung meron bang assassin, bakit naman di ba? Pinipilit nila na wala namang na-hire na assassin at walang maipakita ang prosecution na assassin. Buti na lang magaling talaga ang prosecution, ang galing ng mga strategy nila, no? Sapagkat dito sa Article 2 sa day 13 kitang-kita natin kung gaano kagaling ang diskarte ng prosecution. Okay. Sa Article 4, doon sa unang article na kanilang sa trial, no? Kitang-kita na agad natin rito na napalabas na agad ng prosecution kung ano talaga yung gusto nila. Bagamat siyempre ang diskarte ng defense nitong mga may Sayad ay i-divert nga ang atensyon at ang usapin na ang isipan ng tao na wala namang na-hire na assassin. Hindi nila nakita na kung gaano kagaling ang prosecution na-emphasize nila at naipaalam sa lahat ng tao na itong si Sayad ay nagbanta. Diba? Dahil ang usapin naman dito ay grave threat. Ang usapin dito ay nagbanta ba o hindi? O, diba? So, napakadali, napakasimple. Si Inday Sayad ay nagbanta, isang pag-uugali na hindi nararapat sa isang may mataas na posisyon sa ating bansa, no? At ito ay karapat-dapat na matanggal dahil sa kanyang pagbabanta. Hindi ugali ng isang Pilipino, higit sa lahat, hindi tamang ugali ng isang opisyal ng gobyerno. Dibaga? Ang pangalawa, pumunta na tayo dito sa dito sa pilit nilang ginigiba na mga witness, no? About naman dito sa bangko, sa land bank. Diba? Aba, pinipilit naman nila ngayon na kung labag daw ba ito na tumanggap at mag-withdraw, di ba? At the same time, sinasabi nila na talaga bang kasya sa mga bag na malalaking ganyan. Kumbaga, ginigiba nila at pinipilit nilang sabihin na hindi naman labag daw yung mag-withdraw. Hindi naman yung pag-withdraw lang ang hindi yung pag-withdraw lang ang usapin dito. No, ang usapin dito ay may perang withdraw at ang tanong saan dinala? At ang tanong ito ba'y normal sapagkat sabi nila ang usapin dinala nila dun sa words na no, ng mga unusual. 'Di ba? Doon nila dinala ang usapin hindi nila alam na na-emphasize na agad at naisabi agad ng prosecution na ipaalam sa mga tao na si Inday Sayad, paikot-ikutin mo man, ang mundo, nag-withdraw ng mga cash na pagkalalaki at ito ay hindi normal. At ang katanungan dito na unti-unti nating malalaman habang paparating ang nagdadaan ng impeachment trial, kung saan ito dinala, sapagat yun ang katanungan ngayon, ang na-establish ngayon ng prosecution talagang may perang na withdraw.
'Di ba? Yan ay hindi mapahindian ngayon ng depensa na talagang may perang lumabas na umaabot ng 612.5 milyon. At habang nagpapatuloy ang trial na ito, unti-unting malalaman natin kung saan yan dinadala. Okay? Ang pangatlo, di ba? Ito na nga po, lumabas na mag-witness na ang nasa COA. Di ba? Ano ang pinapalabas nila dito sa COA? Pinipilit nila na sinasabi, teka, may paglabag ba? Meron bang mali ba yung anong tawag dito? Mali ba yung mga liquidate nitong si Inday Sayad, di ba? At si Inday Sayad ba talaga, sabi ni Amy Mangga, si Inday Sayad ba talaga ang tumanggap ng pera? Di ba, kumbaga, pagkakanulo pa nga niya rito si Gina, no? Si Gina Acosta. Di ba? Dahil isa daw yun sa approver, no? So, doon nila idinadivert ngayon ang usapin. Inililigaw na naman ang taong bayan. Mabuti na lang, magaling talagang prosecution, si Kapunan, ang mahalaga, ang nalaman natin dito, talagang merong paglabag sa pamamagitan ng hindi pagliliquidate ng tama, hindi pagbibigay ng resibo, hindi pagsasubmit ng mga tamang dokumento, at hindi pag-comply sa kung ano yung nararapat. So, nabuko natin si Inday Sayad, di ba? So, ito tuloy-tuloy pa lang ito, nandirito pa lang tayo, at least na-establish ng prosecution yung tatlong yon. Una, na si Inday Sayad ay nagbanta. Ang pangalawa, na may perang 612.5 milyon na nakuha si Inday Sayad. At ang pangatlo, nag-liquidate siya ng mga perang ito, yung perang nakuha niya na 612.5 milyon ay iniliquidate nga niya pero walang mga resibo. 'Di ba? Kung kani-kaninong mga fictitious na mga pangalan, no? Pero wala pa tayo dun sa mga pangalan. Bagamat nabanggit na ang mga pangalan ito, sila Mary Grace Piato, sila Katiting, Patiting, no? Tapos itong si Kadilima, si Andilim, di ba? Tapos ay si Pikit ba yun? Pero wala pa ron. Yung mga pangalan, tip of an iceberg lang yan. Andito pa lang tayo ang na-establish agad natin at alam natin na nakakuha ng pera pero hindi niliquidate ng maayos. Kaya siya ay merong tinatawag na notice of disallowance at pinababalik nga. Aba. Ang gusto pang mangyari nila Mangga, maghintay daw sa Supreme Court. Teka lang ha. Ang desisyon ng COA na pinababalik ang mga pera, ito ay executory na, final and executory. 'Di ba? Unless na ito ay maglabas ang Korte Suprema ng TRO o kaya ipatigil yan o baliktarin. Hanggat wala, ito ay executory, no? At ito ay final and executory. Katulad nga ng sinabi ni presiding officer. So ngayon, papaganda ang mga darating ng mga araw. At makikita na natin dito unti-unti kung saan winaldas ni Inday Sayad ang pera. Diba? Wala siyang maipakitang mga resibo, talagang iiyak na ang mga ito. So yun lang, kaya aabangan natin ang mga susunod na kabanata sa impeachment trial ni Inday Sayad. Okay? So ilan muna sa mga bobong didilis at may sayad dyan. Magsiiyak na kayo. No? Manatili kayo mga bobot may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye! Hindi man lang nakaisa ang depensa butik na yan, no? Hindi man lang nakaisa. Bye-bye!